Have you ever wondered bakit kahit anong effort mong maging mabait, may mga tao talagang parang sinadya para guluhin ang buhay mo? Yung tipong every time na makita mo pa lang sila, parang humihigop agad sila ng energy mo? Hindi mo pa nga sila kinakausap. Pero pag andyan na sila, parang may biglang bigat sa paligid. What if I told you that it's not your job to fix these people? Hindi mo kailangang isolve sila. Ang kailangan mo ay protektahan ang sarili mo. Hindi para maging selfish, kundi para manatili kang buo, tahimik, kalma, di basta-basta natitinag. Kasi sa totoo lang, as we get older, lalo na pag lumagpas ka na sa kalagitnaan ng 20s or nasa 30s ka na pataas, mas umiigting yung desire natin for peace. Hindi na tayo gaya ng dati na kayang sumabay sa drama. Ang gusto na lang natin, tahimik na buhay, matinong relasyon, simpleng kaligayahan. Pero paano kung ang biggest stressor sa life mo ay isang taong ayaw umalis sa paligid mo? Isang toxic na tao o grupo ng tao na parang laging may bit-bit na gulo? In this video, we'll explore not some fancy theory, kundi grounded principles na kahit sinaunang thinkers, mga warriors ng isip, ay ginamit to stay unshaken kahit sa gitna ng chaos. These are practical ways para harapin ang toxic people, hindi para makipagbakbakan, kundi para manatiling matino habang sila ay nauubos sa sarili nilang ingay. Simulan natin sa unang hakbang. Bago ka makagalaw, kailangan mo munang makita kung sino talaga ang kausap mo. Kasi hindi lahat ng nakangiti, kaibigan. At hindi rin lahat ng tahimik, walang dalang panganib. Toxic people don't always shout. Minsan, they manipulate gently. Minsan, passive-aggressive. May mga taong uubusin ang tiwala mo sa sarili ng paunti-unti. Yung tipong pag nagkamali ka ng konti, tatawa lang sila. Tapos may kasunod na biro, ay, ikaw talaga, palpak ka talaga lagi. Biro ba talaga yon? O sinadya para sirain ang tingin mo sa sarili mo? Kaya mahalagang matutunan mo kung paano sila ma-identify. Paano mo malalaman kung toxic ang isang tao? Simple. Observe how you feel after spending time with them. Pagkatapos mo bang makausap sila, parang lumiliit ka? Napapaisip ka kung sapat ka ba? O baka bigla kang naging defensive kahit wala ka namang masamang ginawa? Hindi mo kailangang maging psychologist para malaman kung may masama ng epekto ang presence ng isang tao sa mental at emotional health mo. Your body knows. Your spirit knows. Kaya pakinggan mo. That's step 1, awareness. Kilalanin ang panganib, hindi para takbuhan, kundi para mapaghandaan. At dito napapasok ang pangalawang prinsipyo, ang pagtatayo ng pader. Pero hindi pader para itaboy ang mundo. Pader para protektahan ang kapayapaan mo. You need to learn how to fortify your emotional boundaries. Hindi lahat ng message kailangang sagutin agad. Hindi lahat ng opinion kailangang tanggapin. Hindi lahat ng gulo dapat mong salubungin. May mga taong sanay mambiktima ng open-hearted people. They feed off your kindness. Uulit-ulitin nilang humingi ng pasensya pero wala namang balak magbago. Diyan mo dapat gamitin ang disiplina. Learn when to say enough. Not with anger, but with calm certainty. Kasi minsan, ang pinakamabigat na salita ay hindi ang galit ako sa iyo, kundi ang hindi na kita papayagang sirain ang araw ko. May isa akong kaibigan na mahilig magbigay ng unsolicited advice. Yung tipong kahit hindi mo hinihingi, magbibigay siya ng opinion tapos may kasamang backhanded compliment. Ay, okay yung decision mo. Pero kung ako ikaw, hindi ko gagawin yan kasi parang desperate na. Ganun siya. Dati, naaapektuhan ako. Pero nung natutunan kong huwag palaging ibaba ang drawbridge ng utak ko, mas naging kalmado ako. I just nodded. I listened. Pero, I didn't absorb it. Parang shield. Let them speak, but don't let them plant anything inside you. Ganun din dapat tayo.
Hindi natin kontrolado ang ginagawa ng iba, pero hawak natin ang gate kung sino ang papapasukin sa inner world natin. Ito ang tunay na armor, hindi ito arrogance. Hindi ito pagiging cold-hearted. It's called emotional maturity kasi habang tumatagal, nare-realize natin na ang peace of mind hindi binibigay ng ibang tao. Hindi rin yan regalo ng perfect partner or dream job. Peace is your personal responsibility. And to protect it, you must be willing to let go of even the most familiar people kung sila ang nagdadala ng gulo sa mundo mo. Kaya ngayon, tanong ko sa'yo, may kilala ka bang laging may daladalang storm? Yung kahit simpleng usapan, nagiging big deal? Yung parang laging may tinatagong galit, inggit, o guilt? Share mo yan sa comments. Minsan, nakakagaan ng loob pag alam mong hindi ka nag-iisa. Ngayon na napag-usapan natin kung paano matukoy ang toxic person at paano natin unti-unting pinapatibay ang emotional walls natin, hindi pa dito natatapos ang laban. Minsan kasi, kahit anong effort mong lumayo, susundan ka pa rin. Lalo na kung nakita nilang may effect sila sa'yo. At dito mo kailangang matutunan kung paano maging uninteresting sa isang emotional barbarian. Now na napag-usapan na natin kung gaano kahalaga na kilalanin mo muna kung sino talaga ang toxic sa paligid mo at paano mo ipeprotektahan ang sarili mo emotionally, let's go deeper. Kasi may mga tao na kahit gaano kakaayos makitungo, sila mismo ang gagawa ng paraan para madrain ka. At minsan, they do it in sneaky ways. Hindi laging obvious. So let's talk about this powerful move, becoming uninteresting to the emotional barbarian. Alam mo yung mga tao na parang laging may drama? Parang may radar sila sa gulo? Tapos ang hilig pa nilang dalhin ka sa gitna ng unos na hindi naman ikaw ang may kagagawan. They crave reaction. They feed on chaos. Parang habang nagre-react ka, lalo silang lumalakas. Pero here's the trick. If you take away their supply, nawawalan sila ng gana. Think of it this way. Kung may tambay sa labas na laging naghahanap ng away at hindi mo pinapansin, sa huli, lilipat din yan ng target. So paano ba maging uninteresting sa ganitong klaseng tao? Simple. Huwag mong i-reward ang behavior nila. Kapag may sinabing pasaring, huwag kang mapikon. Kapag nagsimula ng chismis, huwag kang makisawsaw. Kapag naghahanap ng kakampi sa drama, huwag kang mag-volunteer. Silence is not weakness. Minsan, yan pa ang pinakamalakas na sagot. Parang sa chess, hindi mo kailangang galawin lahat ng pyesa. Minsan, staying still is the winning move. Let them tire themselves out sa sarili nilang ingay habang ikaw steady ka lang. Hindi ka musika sa tenga nila, kaya mawawalan din sila ng gana. Now, here's another game-changing technique, yung tinatawag kong broken record. Ever tried it? Para siyang paulit-ulit na mantra ng boundaries. Ganito. May toxic na kaibigan ka na laging nagyayaya uminom kahit alam niyang gusto mong umiwas. Or may kamag-anak na palaging nanghihingi ng tulong pero hindi marunong magbalik o magpasalamat. Every time sasabihin mong, ay, hindi talaga ako pwede. May kasunod agad na guilt trip. Ang damot mo naman. O kaya, nakalimot ka na sa mga pinagsamahan natin. Diyan papasok ang broken record technique. Instead of explaining, defending, or debating, you simply repeat your boundary in a calm, consistent way. Sorry, hindi ako pwede. I understand, pero hindi ako pwede. Gets ko, pero hindi pa rin ako pwede. Paulit-ulit lang. No need to argue. You're not here to convince them. You're here to stand your ground. At alam mo kung bakit effective ito. Kasi it trains them. Just like a child eventually understands na ang no ay hindi pwedeng laging palitan ng sige na nga, toxic adults. Over time, learn that you won't bend just because they nag, guilt trip, or manipulate.
Hindi ka na mapapagod sa kakapaliwanag kasi pinapadali mo na rin ang buhay mo. Emotionally economical, less drama, more peace. Pero syempre, minsan, kahit gaano ka ka-detached or calm, may mga taong sadyang marunong mang-udyok. And when they bait you with provocations, "Uy, nagbago ka na ah? Suplado ka na ngayon." Or, "Wow, ang yabang mo na, di ka na marunong makisama." You need to remember this next principle. Don't take the bait. Imagine mo to. Nasa boat ka, tapos may pating sa ilalim. Yung bait, nasa tubig na. You're safe, dry, at peace. Pero the moment na sinunggaban mo yung bait, bigla kang nalubog sa gulo. Ganun ang trap ng mga toxic people. They throw little hooks, words, comments, backhanded compliments, hoping you'll bite. Kasi pag nag-react ka, dun ka nila makokontrol, dun ka nila masusukat. So next time may nagsabi sa iyo ng pasaring, pause. Ask yourself, is this worth my energy? Will engaging in this help me become who I want to be? If the answer is no, then let it go. Hindi mo kailangang manalo sa lahat ng argumento. Minsan, ang tunay na panalo ay yung hindi mo pinansin. Totoo yan. Hindi lahat ng laban dapat salihan. Hindi lahat ng paninira dapat sagutin. Hindi lahat ng pa-victim dapat tulungan. And as you practice this habit of not reacting, you'll start to realize something powerful. You are not their puppet. You are the master of your own peace. And speaking of peace, one of the most powerful yet underused tools sa ganitong mga sitwasyon ay ang art of non-reaction. Parang wala kang ginawang bago, pero yung effect malakas. Imagine mo may nagwawala sa harap mo, sumisigaw, nagtataray, galit na galit. Tapos ikaw, calm lang, steady. Hindi mo sila pinatulan. Walang sarcasm, walang eye roll, walang patutsada, just presence. Minsan yun ang pinaka nakakabaliw para sa toxic people kasi they thrive on control. At kapag hindi ka nag-react, parang sinara mo ang pintuan ng gulo. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil pinili mong hindi magpakain sa apoy. Try mo. Next time may nagpakita ng toxic behavior, just breathe. Smile kung kailangan. Then move on. Don't explain. Don't defend. Hindi mo sila kailangang kumbinsihin na mali sila. Let them sit in their own mess. At habang sila ay nalulunod sa sarili nilang emosyon, ikaw ay tuloy lang, walking away with your peace intact. Alam mo, minsan hindi mo na kailangan ng mahabang paliwanag o confrontation. Isa lang talaga ang kailangan mo, emotional distance. Hindi physical ha, emotional. Kasi kahit magkalayo kayo, kung ikaw mismo ay emotionally invested pa rin sa bawat salita nila, hindi ka pa rin malaya. Emotional distance is when you stop giving them free rent sa utak mo. You stop replaying what they said. You stop wondering kung bakit nila yun ginawa. Hindi mo na sila pinapakinggan sa loob ng isip mo. You detach. Not out of hate, but out of wisdom. Parang stoic philosopher na si Marcus Aurelius. Sabi niya, choose not to be harmed, and you won't feel harmed. Kasi ang tunay na power mo ay hindi sa pagkontrol sa kanila, kundi sa pagkontrol ng reaction mo. Sa pagdistansya ng emosyon mo, nakukuha mo ulit yung kapangyarihan mong mamili ng kapayapaan kaysa kaguluhan. Next strategy, limit access. Just because open ang gate doesn't mean open ang bahay. Gets mo? Marami sa atin, out of guilt or fear, hinahayaan pa rin ng toxic people na makapasok sa buhay natin kahit pa alam nating destructive sila. But Stoicism teaches us the value of boundaries. Hindi mo kailangang i-announce sa Facebook na binlock mo sila. Hindi mo kailangang gumawa ng drama. Tahimik lang, gradual, intentional. Pwede mo silang i-move sa outer circle ng buhay mo. Kung dati araw-araw kayo nag-uusap, ngayon minsan na lang.
Kung dati sinasagot mo agad messages nila, ngayon after 2 days na, hindi ka nagiging masama, nagiging matalino ka lang. Pinoprotektahan mo ang mental health mo. Hindi selfish yun, self-care yan. And speaking of self-care, eto ang isang sobrang powerful pero madalas nakakalimutan. Surround yourself with non-toxic people. Kasi habang iniwasan mo nga yung mga lason, paano ka naman gagaling kung wala namang nagbibigay ng sustansya sa'yo? You need people who uplift, not drain. Yung hindi lang puro hanap, kundi may ambag rin. Yung kayang makinig, hindi lang magsalita. Yung tahimik na nagmamalasakit, hindi yung pabibo sa drama. Remember, birds of the same feather flock together. Kung gusto mong maging mas peaceful, mas wise, mas kalmado, hanapin mo rin yung mga taong ganon. Magsama ka sa mga kalmadong hindi pikon, sa mga tahimik pero matatag, sa mga hindi kailangan mag-ingay para mapansin. You become like the people you spend time with, kaya piliin mo ang presence na laging nagbibigay ng peace kaysa noise. Ngayon, let's talk about this crucial mindset. Expect nothing from them. Yep, zero expectations. Huwag kang umasa ng apology. Huwag kang umasa ng closure. Huwag kang umasa na bigla silang magbabago after mo silang kausapin ng maayos. Kasi, the more you expect, the more you get disappointed. Stoicism is all about accepting what you cannot control, and people's behavior is at the top of that list. Pwede mong ibigay ang best version mo sa kanila, pero hindi mo sila mapipilit maging better version nila. So stop expecting toxic people to act healthy. That's like expecting a cactus to give you mangoes. Hindi yan mangyayari. Masasaktan ka lang. Let go of expectations. Gawin mo kung anong kaya mong gawin. Then, walk away. Not out of bitterness, but out of understanding. That's what Stoics do. They work on themselves, not on fixing others. And finally, one of the most clever, underrated ways to deal with toxic people. Use them as fuel for your growth. Yes, gamitin mo sila. Hindi para gumanti, kundi para gumaling. Na-trigger ka? Okay. Anong part ng ego mo ang naapakan? Bakit ka naapektuhan? Ano ang kailangan mong ayusin sa loob mo para sa susunod? Hindi ka na madali ma-throw off? Anong lesson ang pwede mong makuha sa interaction na yon? Toxic people can be your greatest teachers kung marunong kang makinig hindi lang sa kanila kundi sa sarili mo. Ginulo ka nila? Gamitin mo yung gulo para maging mas matatag. Dinisrespeto ka nila? Ibalik mo sa sarili mo ang respeto? Siniraan ka nila? Ayusin mo ang sarili mong pangalan sa pamamagitan ng katahimikan at gawa, hindi salita. Dahil sa dulo, Stoicism is not about escaping toxic people. It's about becoming someone na hindi na naapektuhan ng toxicity nila. It's about owning your space, protecting your peace, and mastering your response every single time. So ngayon, let's quickly recap the Stoic ways para harapin ang toxic people, hindi with hate, kundi with strength and wisdom. 1. Be calm, not reactive. Hindi lahat ng ingay kailangan mong sagutin. Choose peace. 2. Detach emotionally. Don't let them control your inner world. Choose what you allow to stay. 3. Limit access. Hindi lahat ng tao may VIP pass sa buhay mo. Maging gatekeeper ka ng sarili mong peace. 4. Surround yourself with uplifting to people. You're not just avoiding poison, you're choosing nourishment. 5. Expect nothing. No apology, no explanation, no closure. Expect nothing equal protect everything, lalo na peace mo. 6. Use them as fuel. Turn pain into purpose. Let it refine you, not define you.
Now let's go to a few bonus tips. Pang upgrade, ng stoic mindset mo. 7. Use silence as a response. Hindi lahat kailangan ng rebuttal. Minsan, the best clapback is calmness. 8. Practice negative visualization. Stoics do this. Imagine the worst calmly para hindi ka masyado na-overwhelm kapag dumating. What if they do this again? Then think, okay, I've seen worse. Strengthen your mind before the storm. 9. Set internal boundaries. Hindi lang physical distance. Maglagay ka ng mental limit. Hindi ko iisipin to buong araw. That's a boundary. 10. Focus on what you can control. Hindi sila, hindi opinion nila, pero ikaw, your thoughts, your response, your values. 11. Don't take it personally. Minsan toxic sila kasi sila mismo may pinagdadaanan. Hurt people. But healed people protect peace. So be the healed one. 12. Respond with virtue. Kahit toxic sila, choose to act with integrity, with kindness, but firm boundaries. Stoicism isn't about being passive. It's about choosing your response wisely. 13. Live well. Let your life be your loudest response. Be so grounded, so peaceful, so kind, na kahit anong negativity nila, hindi ka maabot. Remember, hindi mo role ayusin sila. Role mo ay ayusin ang sarili mo. Hindi mo obligasyon ang i-correct ang lahat ng mali nila. Pero obligasyon mo ang i-preserve ang sarili mong katahimikan. So kung may toxic na sa paligid mo ngayon, tanungin mo sarili mo, how can I respond like a stoic today? How can I rise above without getting dragged down? Because in the end, the best revenge is not payback. It's peace of mind, success, and self-respect. Hindi ka mahina dahil pinili mong manahimik. Hindi ka duwag dahil iniwasan mo ang gulo. Matalino ka, matatag ka, at stoic ka. If nakatulong sa'yo tong video, don't forget to like, comment kung anong stoic tip ang pinakatumama sa'yo at share mo rin to sa kakilala mong may toxic na kausap lately. Subscribe ka na rin for more kalmadong usapan, real talk, at stoic wisdom na swak sa panahon ngayon dito lang sa channel kung saan pili natin lagi ang peace over gulo. Kita-kits sa next video.